Meron ka bang kilala o baka ikaw mismo na naaapektuhan ng online gambling? Ano sa tingin mo? Maganda bang naidudulot ng online gambling sa mga tao o mas marami pa rin bang masamang epekto? Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit yung unang-unang video ko sa channel ko na to ay yung may pinakamaraming view sa lahat ng video ko. Tungkol yun sa dahilan kung bakit ako tumataya ng loto. At doon sinabi ko na kahit alam ko naman na napakaliit ng tsansa na manalo ako sa loto ay paminsan-minsan, pag napapadaan ako doon sa loto outlet na malapit sa amin, tumataya pa din ako ng pa 20-20 or minsan hanggang 60 pesos. Kasi kahit papano, nai-excite ako pag nai-imagine ko yung idea na paano kung manalo ako. Di ba? Yung kahit sobrang napakaliit na posibilidad, nandun pa din yung tsansa na yun. Yung katiting na pag-asa na yun, parang sapat na para magbigay ng konting excitement sa buhay ko kahit papano. At siguro kaya rin maraming nakarelate at nanood ng video ko na yon kasi ganun din siguro yung naiisip nila pagdating sa loto or sa sugal. O baka naman marami lang talagang sugarol dito sa Pilipinas, no? Ewan ko. Anyway, nakikita ko ngayon yung mga usapan tungkol sa online gambling at sa nagiging epekto nito sa mga tao. At dalawa yung magkaibang solusyon na naririnig ko. May mga nagsasabi na dapat ipagbawal na lang ng tuluyan lahat ng online gambling. Total ban, kumbaga. At yung iba naman, gusto lang higpitan para daw mas mahirap tumaya pero wag naman daw ipagbawal ng tuluyan. At pareho naman silang may point. Pero ito, share ko na lang sa inyo para maintindihan nyo kung bakit interesado ako sa topic na to. Ako kasi, lumaki ako sa bahay na may nagsusugal. Hindi online kasi wala pa namang cellphone at internet noon. Yung tatay ko kasi bayang karerista. Yan yung tawag sa mga tumataya sa karera ng kabayo dito sa Pilipinas. Karera ng kabayo yung sugal niya. At naalala ko nung bata pa ako tuwing Sabado-Linggo, naririnig ko na agad yung tunog ng radyo. Yung malalaking two-way radio noon, doon siya nakikipag-usap sa karerahan para tumaya. At doon ko din naririnig yung announcer na nagsasabi ng, "And they're off!" Mga ganon. Tapos, hawak-hawak ni Erpat yung papel ng dividendazo yung tawag nila. Yun yung parang dyaryo ng mga karerista. Nandun yung listahan ng mga karera nung araw na yon, yung mga tips at kung sino yung lamado, sino dehado, at kung ano-ano pang mga bagay tungkol sa karera ng kabayo. So yun nga, dati sa radyo lang siya tumataya. Nung nagkaroon na kami ng landline sa telepono na, nung dumating na yung cable TV, syempre napapanood na niya sa bahay yung mga karera. At kalaunan, nagsulputan na yung mga OTB na tinatawag nila or off-track betting centers na parang mga loto outlet na pangkarera ng kabayo. Doon sila tumataya. At sa panahon ngayon, online na. Naka-livestream na yung mga karera at pwede ka na din tumaya sa cellphone. May mga app na rin sila. At si Erpat, yung tatay ko, hanggang ngayon tumataya pa rin. Senior citizen na siya. At yun pa din yung hilig niyang gawin. At minsan napapaisip ako na paano kaya kung hindi niya nakahiligan magsugal? Paano kung iba yung naging libangan niya? Ano kaya yung mga ibang nagawa niya sa lahat ng oras at perang iginugol niya sa pagkakarera? Pero sa kabilang banda, nakikita ko din yung magagandang naibibigay ng sugal na yun sa kanya. Kasi sa tingin ko, yung karera para sa kanya hindi lang tungkol sa pagtaya o sa panalo o talo eh. Dahil kasi sa karera ng kabayo, nagkaroon yung tatay ko ng bagay na inaabangan linggo-linggo. At sa tingin ko, nakakadagdag yun kahit papano sa excitement niya sa buhay. At isa din yung social activity na nakukuha niya sa pagtaya sa karera. Kasi meron siyang mga kaibigan at tropa dun sa tayaan at dun siya nakikipagkwentuhan, nakikipagtawanan pag nandun sila. At maganda yun para sa pag-iisip niya at meron siyang mga nakakabanding na kaedad niya. At napaka-importante nun, lalo na sa mga senior, di ba? At sa totoo lang, pag iniisip ko, parang buti na lang din siguro na yun yung natripan niyang gawin. Kasi baka kung ibang bisyo pa yung napasukan niya, baka napasama pa siya at naging negatibo yung epekto sa kanya at sa pamilya namin. Kasi hindi naman niya kami pinabayaan kahit nagsusugal siya. Yung tatay ko kahit regular na tumataya sa karera ng kabayo, napag-aral niya kami, napakain niya kami ng tama, at may maayos na bahay kami na tinirahan. At kahit hindi kami mayaman, naging maayos na magulang naman siya sa aming magkakapatid. Kaya alam ko na
posible na mahilig ang isang tao sa sugal at maging maayos pa din sa pamilya. Pero alam ko din na pwedeng maging masama ang epekto ng sugal sa isang tao kapag sumobra. Eto, share ko lang din sa inyo. Doon sa dating trabaho ko, may naging kasamahan ako na nalaman ko sa isa sa mga kwentuhan namin na bisyo niya pala yung pagkakasino. At na-curious ako kasi wala naman akong kilalang nagkakasino noon eh. At may 2 beses ata ako na sumama sa kanya para ma-experience ko. Isang beses doon sa casino sa Malate, tapos yung isa doon sa Pasay. At hindi ko makakalimutan yun kasi never pa akong nakapasok sa casino bago yun eh. First time ko na-experience yun nung time na yun. At itong katrabaho ko, nakita ko kung paano siya tumaya at nanalo at natalo ng paulit-ulit nung araw na yun. At may time pa na nakitaya ako sa kanya yung may extra 500 pesos ako. Nanalo ako nung una, pero nung mga sumunod hindi na. So nung medyo nabawi ko na ulit yung 500, umayaw na ako. At sa totoo lang, naboboring ako kakapanood sa kanya eh. Kakainom nung beer dun sa casino na lasang tubig. At tapos nung maghahating gabi na, nagpaalam na ako sa kanya, nauna na akong umuwi. Niwan ko na siya dun kasi may trabaho pa kami kinabukasan eh. At pagdating dun sa trabaho, minsan nangangamusta ako sa kanya at may time na sabi niya galing siya sa casino at hindi pa siya naliligo at umuwi sa kanila. At dumiretso siya dun sa opisina namin para pumasok sa trabaho. Grabe pala yung pagka-addict niya sa sugal. Nakwento niya din sa akin minsan na may time na nanalo siya ng 80,000 sa isang puntahan sa casino. So gulat na gulat ako nung time na yun kasi 20k lang yung sweldo ko nun sa isang buwan eh. So yung 80,000 sa akin napakalaki na. Pero sabi niya din, kung susumahin daw lahat ng napatalo niya sa casino, 200,000 daw. At yung 80k na yun is kulang na kulang pa para makabawi siya. At sa loob-loob ko, sa isip ko, nagtataka ako paano niya nagagawa yun eh. Kasi katrabaho ko siya eh. Pareho lang kami ng sweldo eh. So kung 20k yung sweldo namin sa isang buwan at nagpapatalo siya ng 100,000 sa casino, paano yun? Tapos after mga ilang buwan ata yun, nag-awol na siya. Hindi na siya nagpapapasok dun sa trabaho namin. At sabi, marami din daw siyang nautangan dun sa opisina namin bago siya nag-awol. At nabalitaan ko din na hiniwalayan na daw yun ng asawa niya kasama yung anak dahil nga sa sobrang pagsusugal. At wala na akong naging balita dun sa dati kong katrabaho na yun kasi wala pa namang Facebook noon. At hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. At sana mas okay na yung sitwasyon niya ngayon. At hopefully nakabawi na siya sa buhay. Kaya yan daw yung isa sa pinakamalaking problema sa online gambling. Isipin mo, dati kailangan mo pang mag-effort para makapagsugal. Pero ngayon, pinadali na ng husto. Kung dati yung katrabaho ko kailangan pang bumiyahe papuntang casino para tumaya, ngayon yung casino nasa bulsa mo na, nasa cellphone mo na. At dahil dyan, mas madali talagang malulong at maubos yung pera sa sugal ng isang tao. Pinadali kasi ng husto yung pagtaya at yung access. Ngayon kahit sino basta may cellphone at internet pwede nang magsugal. At yun yung delikado. Kasi sa ilang pindot lang pwedeng maubos yung buong sweldo mo. Kahit nakahiga ka lang sa kama or nasa mall ka. Kaya naiintindihan ko yung mga nagsasabi na dapat ipagbawal daw lahat ng online sugal. Ako, kung gusto niyo malaman, hindi ako mahilig sa sugal. Nung bata ako, naaalala ko paminsan-minsan nautusan kami nung pinsan ko na pumunta dun sa tayaan ng karera ng kabayo. Malapit dun sa kanto nung sa tinitiran namin noon. Doon kasi tumataya yung tatay ko at yung mga tito ko noon. Binibigyan nila kami ng pera pang taya at maliit na papel na may mga numero. Yun yung binibigay namin dun sa bantay sa tayaan. Tapos, hindi ko makakalimutan, minsan tinuruan ako ng pinsan ko kung paano tumaya sa karera. In-explain niya sa akin na depende sa klase ng taya. Kapag ganito, pipili ka ng ilang kabayo at kailangan manalo sila ng sunod-sunod. Meron ding isang kabayo lang yung pipiliin mo or yung kahit hindi sunod-sunod, basta pasok dun sa top. Ang tawag daw dun is mga forecast, trifecta, pick six, quartet, mga ganon. Sa totoo lang, wala talaga ako naintindihan dun sa mga pinaliwanag niya eh. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong tumaya sa karera ng kabayo. Pag nagsisimula na kasing dumami yung mga numero at nagiging komplikado na, nawawala na ako ng interes eh. Siguro nakatulong din yung hindi ako magaling sa math. Kaya ganun yung isip ko pagdating sa sugal. Naalala ko rin nung sinubukan ko dati mag-aral ng baraha eh. Kasi nung lumalaki ako, wala pa namang internet nun eh. Kaya isa sa mga libangan ng mga tao yung pagbabaraha. Ilang beses kong tinry aralin yung pusoy dos, sakla,
pati yung mga iba pang mga laro na parang nasa casino. Pero kahit anong pilit ko, hindi talaga pumapasok sa utak ko eh. Kahit nga toong Eats hindi ko na yata alam laruin ngayon eh. Siguro kasi nga hindi talaga ganun tumatakbo yung isip ko eh. Natural lang sigurong hindi ako mahilig sa sugal. Naalala ko tuloy na sa halos 2 dekada naming magkakilala at magkasama ng asawa ko, 3 beses pa lang ata kaming nakapunta sa casino eh. Nagpunta kami kasi wala lang, para maiba lang. Pagsarado na yung mall kasi open sila 24 hours eh. Pero halos pareho kasi kami mag-isip pagdating sa sugal eh. Pag nakikita na naming nauubos yung pera namin sa slot machine, tinatamad na kami. Hindi pa ata kami tumagal ng 1 oras sa kahit anong kasinong napuntahan namin eh. Siguro dahil hindi din namin naiintindihan yung nangyayari sa screen, sa slot machine. Galaw lang siya ng galaw, hindi namin alam kung ano nangyayari. Pero kapag tinitignan ko yung dami ng tao sa loob ng casino, siguro mga 1,000 mahigit sa bawat casino na napuntahan namin, nakikita ko kung gaano sila nalilibang. Nakaupo ng matagal sa mga mesa o sa harap ng mga slot machines at mukhang nag-i-enjoy sila. Kasi nga ganun lang talaga eh, may mga taong yun yung gusto eh. Yun yung nagpapa-excite sa kanila eh. Pero ako, yun nga, naboboring ako sa sugal eh. Iba-iba lang talaga tayo ng trip, ng hilig sa buhay at ng paraan ng pag-iisip. Kung ako, mas gusto ko yung manood ng videos or movies, magbasa ng kung ano-ano sa internet o maggitara or mag-recording sa computer at gumawa ng mga DIY projects buong araw. Sa akin, okay yun. Pero para sa iba, baka yun naman yung boring para sa kanila. Kaya ang tanong, ano ba talaga yung dapat nating ipagbawal sa lipunan? At bakit? Sino ang masusunod at ano ang magiging basihan natin para ipagbawal ang isang bagay? May prinsipyo sa filosofiya na tinatawag na presumption of liberty at harm principle. Ang ibig sabihin nito ay, dapat daw, lahat ay pinapayagan sa lipunan. Yung idea, yung kalayaan, ay natural na dapat meron ang lahat ng tao. At yung gobyerno at yung lipunan daw ang dapat magpaliwanag kung bakit kailangan higpitan at ipagbawal ang isang bagay or aktibidad. Alam niyo sa batas natin yung sinasabing innocent until proven guilty. Ibig sabihin, walang kasalanan ng isang tao hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Pero dito, dapat malaya tayong gawin yung mga gusto natin hanggat mapatunayan na dapat limitahan or ipagbawal. At yung basihan daw kung ipagbabawal o hindi ay nakadepende sa kung makakasakit or makakapinsala sa ibang tao. So dapat malaya daw ang bawat tao na gawin ang gusto nila hanggat hindi sila makakasakit or makakaperwisyo sa ibang tao. Kaya ang tanong, sapat ba yung negatibong epekto or yung pinsala o problema na nadudulot ng online gambling sa lipunan para alisin yung kalayaan ng mga tao na pumili para sa sarili nila kung gusto nilang magsugal or online gambling? Ayon sa statistics na meron tayo ngayon, meron daw mga nasa 32 million na Pilipino ang nag-online gambling. Ang populasyon natin ngayon is mga nasa 112 million. So halos 3 sa bawat 10 Pilipino ang nagsusugal online. Tumaas daw yan ng 291%. So galing ng 8.2 million ang nagsusugal online noong 2024, naging 32 million na ngayon, 2025. So ang laki ng dinagdag no, ng mga nag-online sugal. At merong isang malaking rehabilitation center na merong 13 na location dito sa Pilipinas. Ang nagsabi na sa 10 tao na pumapasok sa kanila ngayon, ay nasa 7 ang nagpaparehab dahil sa gambling addiction. May mga survey din na nagpapakita na may mga nagsisimula na magsugal online kahit mga 15 years old pa lang. At sa isa pang survey, lumabas na halos 10% ng mga sumagot ang nagsabi na mas naghirap sila dahil sa online gambling. Tapos mga nasa 1% lang yung nagsabi na nakaahon sila sa hirap dahil daw sa mga napanalunan nila. At dahil sa sobrang daling magsugal pag online, may mga kumpanya na nagre-report na marami daw sa mga empleyado nila ang nag-online gambling kahit nasa trabaho. At syempre, meron ding mga nababaon sa utang sa opisina dahil sa kakasugal. So yung sugal mismo, may pwede talagang maging masamang epekto. At pag ginawa mo pang mas madali gamit ang cellphone, mga e-wallets at mobile apps, recipe talaga sa posibilidad ng gambling addiction. Hindi lang sa matatanda,
Unfortunately ngayon, pati sa mga bata. Kasi halos lahat may cellphone na. At pag nag-search ka sa YouTube, may mga documentary at mga news report kang makikita tungkol sa mga na-addict sa online gambling at nabaon sa utang, yung mga nagwatak yung pamilya at nasira yung buhay nila dahil sa online sugal. At nakakalungkot talagang makita at panoorin. Pero kung iisipin mo, ang daming ibang bagay sa mundo na nakaka-addict din, hindi lang sugal, di ba? Nandyan yung alak, yung kape, yung pagkain, shopping, yung video games. Di ba? Malamang may kakilala ka na masasabi mong addict sa mga yan. At kung tutuusin, pare-pareho lang naman sila eh. Lahat yan, nagbibigay ng saya at nakakatanggal ng stress, nakaka-relax, at madalas nagiging paraan pa yan para makapag-bonding yung mga magkakaibigan at pamilya. Pero syempre, pag nasobrahan, pare-pareho rin silang pwedeng makasira at makaperwisyo. Pwedeng maubusan ng pera sa kakabili ng mamahaling alak, imported na pabango o overpriced na kape. O kaya, pag puro shopping at video games na lang, pwedeng wala nang matira para sa gastusin sa bahay at pwede ding makasira ng relasyon sa pamilya pag inuuna yung bisyo kaysa sa kanila. At dun sa tao mismo, pag nasobrahan sa kahit ano dun sa mga bagay na yan, pwedeng maapektuhan yung trabaho o kaya manghina yung katawan, lalo na pag puro puyat, kakalaro at puro inom ng alak na lang yung gagawin ng isang tao. Pero ang malaking kaibahan ng sugal, lalo na yung online gambling, kumpara sa ibang bisyo, ay kung gaano kadali at kabilis pwedeng maubos yung pera ng isang tao. Literal na konting pindot lang, pwedeng ma-zero yung bank account ng kahit sino at malamang magkautang-utang pa. At siguro, oo, pwede rin mangyari yun sa online shopping kung sobrang mahal siguro yung bibilin mo. Pero sa ibang bisyo tulad ng alak or video games, parang may natural na limitasyon eh. Kailangan mo kasing ilumin yung alak bago ka malasing. Kailangan mo ding laruin yung video game bago ka mapagod or magsawa. Ibig sabihin, parang mas matagal bago maubos yung pera mo dun. Sa online sugal kasi ibang usapan eh. Isang taya lang, konting pindot lang, pwedeng mawala lahat sa'yo. At kung wala kang kontrol, delikado talaga. Kaya sa huli, siguro nga, hindi madaling sagutin yung tanong kung dapat bang ipagbawal or hindi ang online gambling. May mga nagsasabi na mas mabuting ipagbawal na lang lahat para matapos na yung problema. Pero yung isang side, may mga nagsasabi na mas maganda kung higpitan at kontrolin na lang kaysa ipagbawal ng tuluyan. At yan din yung pananaw ng ilang opisyal ng gobyerno natin. Alam naman nila yung masasamang epekto at kung gaano kadelikado yung online gambling sa ilang tao. Pero kagaya ng ibang legal na sugal, nakakadagdag din naman talaga sa koleksyon ng tax para sa pondo at pera ng gobyerno. Na sana lang hindi napupunta sa korupsyon, no? At magandang punto din na kapag ipinagbawal tuluyan at naging illegal yung kahit anong sugal, sa totoo lang, hindi naman talaga nawawala eh. Nagiging underground lang siya or ginagawa lang ng patago. So mas lalo lang humihirap kontrolin at marami pang taong naluloko kasi nawawalan na ng nagbabantay. Tsaka yun nga, alam naman natin na may mga taong nagsusugal na hindi naman napapariwara eh at kaya naman nilang kontrolin yung sarili nila. Kagaya ng tatay ko. Pero may iba na hindi at nalululong at nasisira yung buhay. So pwede din na ang issue talaga ay yung pagka-addict ng ilang tao at hindi yung bisyo mismo. Kagaya ng mga na-addict sa alak at sa paglalaro ng video games. Tapos, yung mga naiisip nilang solusyon is number 1, taasan daw yung minimum na taya. Imbis na piso ang minimum, gawin daw 100 pesos or kahit 10,000 yung pinakamababang taya. Para mahirapang makapagsugal yung mga kulang sa pera or yung mga desperado. Parang yung ginawa dun sa pagtaas ng presyo ng sigarilyo at alak, diba? Yung sin tax strategy na imbis na ipagbawal ng tuluyan, gawin na lang na mas mahal at mas mahirap maabot para hindi basta-basta makakuha yung mga taong madaling ma-addict or maapektuhan ng masama, lalo na yung mga kabataan at yung mga mahihirap. Isa pang naiisip nila is higpitan or ipagbawal yung paggamit ng mga e-wallet sa online sugal. Maganda daw kung kailangan ng isang tao na gumawa ng hiwalay na account na parang gambling account or account na pang sugal lang talaga, na may limit kung magkano yung malalagay mo. At hindi ka din pwedeng mag-loan dun sa account na yon. Pagbabawal nila yung mga app na nagpapautang para mas maiwasan yung mga nababaon sa utang dahil sa sugal. At
Balak din nilang higpitan yung mga requirements sa paggawa ng account para maiwasan yung mga bata at yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na makapag-online sugal. At para sa akin, may sense naman yung mga panukala nila at kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ganun kasimple yung usapan pagdating sa online gambling eh. Hindi siya simpleng yes or no na sagot eh. Ang tanong kasi, paano natin babalansehin yung kalayaan ng mga tao na mamili ng gusto nilang gawin sa buhay at yung proteksyon ng mga mamamayan? Kasi kahit anong bisyo pa yan, para sa akin ang problema ay hindi lang naman talaga dun sa sugal eh. Malaking parte pa din is yung dun sa tao mismo. Kasi meron kang maririnig na taong nalulong at nasira yung buhay dahil sa sugal. At meron ka ding maririnig na nagsusugal pero nakokontrol naman. Hindi naman kasi masamang maghanap ng excitement sa buhay eh. At kung yung pagsusugal ay magbibigay ng kulay sa buhay ng isang tao araw-araw, eh dapat choice niya yun. Pero sana habang hinahanap natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin, eh hindi natin makakalimutan kung ano yung mas mahalaga. At corny mang pakinggan, kadalasan yun yung kapayapaan ng isip eh, yung peace of mind. At yung nakakatulog ka ng mahimbing ng walang iniisip at walang inaalalang utang or pagsisisi o regret. Hindi man ganun ka-exciting yung buhay mo pero kung payapa naman yung isip mo, minsan okay na din yun eh. Kayo, anong tingin nyo sa online sugal? May kilala ba kayo na nalulung or yumaman dahil dito? Salamat sa panonood.